lalakihan. So siya na nakahanap ng apuang, si Sister Miriam, hindi para mag-usap na lang sila tungkol sa current events, may kinalaman sa military service, kundi na ipasok niya ang dalawang mahalagang teksto, Isaiah 2:4, Mateo 26:52, para makita na ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos na Jehovah, ang aalis ng lahat ng mga bagay may kinalaman sa military services. Kasi ang mananaig siyempre ay ang kapayapaan. So, 5 minutes lang, di ba? It took 5 minutes para ma-present ni Sister Miriam sa kanyang kausap yung busog na information tungkol sa bagay na ito. Kaya magandang giya ito na magamit natin para sa pangangaral natin this weekend. Maraming salamat ulit, Sister Solitario at Sister Sima Franca. Ngayon naman, ay nasa stage na si Sister Buala at si Sister Evan para sa kanilang 5 minutes na paggawa ng mga altar. Sige pa, magsimula din tayo. Pero bago yan, pwede muna tayo. Okay. So dito tayo naman sa paragraph number 6 pa. Paano makinabang tayo kapag nakilala natin si Jesus? Para malaman natin yan, sagot na yan. Makisuya akong mabasa mo yung dyan sa 14:6 at saka dyan sa 10:3. Pakisuya. Okay pa. Sige pa ate. Sabi po dito sa Juan 14:6, sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa Juan 17:3 naman po, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nila makilala ka, ang tanging tunay na Diyos at ang sinugo mo, si Jesucristo. Okay, salamat. Ano yung naunawaan mo sa talatang iyan? Bakit mahalaga na makilala natin si Jesus? Sapagkat si Jesus po ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ano ibig sabihin yan? Una po, siya po yung daan. Ibig sabihin po nito, bago po makarating sa Diyos ni Jehovah yung ating mga panalangin, kailangan daw po natin ilapit ito sa pamamagitan ni Jesus. At bukod po dyan, ay maging kaibigan din po natin ang Diyos ni Jehovah. As pangalawa po, siya rin po yung katotohanan dahil itinuro niya yung tungkol kay Jehovah sa mga tao at siya rin po yung buhay. Kasi po, makakamit natin yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Jesus, na kung saan inilaan din po niya yung kanyang buhay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil iyan po yung layunin mismo ni Jehovah sa mga tao na mabuhay magpakailanman, kaya isinugo po ang Panginoong Jesus. Kaya dapat lang po talaga atin na kilalanin natin si Jesus bilang anak ng Diyos na Jehovah. Salamat Ako sa iyo mga sagot mo, Pam. Ngayon, naunawaan mo yung punto na nandiyan. Ngayon, dito naman tayo. Kung may nagsasabi sa iyo na hindi naniniwala ang mga saksi ni Jehovah kay Jesus, ano kaya yung isasagot mo? Sasabihin ko po na dahil si Jehovah po ang tunay na Diyos. Ayan. Okay, pakisuyo. Nabalikan natin yung 73. Pakisuyo ang basa ulit. Okay ba? Sabi po dito, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nila makilala ka, ang tanging tunay na Diyos at ang isinugo mo, si Jesucristo. Dahil dyan sa nabasa mo, ilang persona ang dapat nating makilala? Dalawa po. Sino ulit sila? Si Jehovah ang tunay na Diyos at yung kanyang isinugo, si Jesucristo. Kaya ang tanong ulit, naniniwala ba ang mga saksi ni Jehovah kay Jesucristo? Nauunawaan ko na po ate Beth. Siyempre, sasabihin ko na oo at hindi. Basta naniniwala ang mga saksi ni Jehovah kay Jesus. Bagkus ay sinusundan pa nila ang yapak ni Jesus. Hindi din po makakarating yung ating panalangin kung hindi po natin kikilalanin si Jesus. At gayon din, hindi natin makakamit po yung buhay na walang hanggan kung hindi po natin kikilalanin yung papel ni Jesus sa layunin ng Diyos ni Jehovah. Salamat. Ngayon, napakasya na sagot mo, Panginoon. Naunawaan mo ba yung aralin nito? O may tanong ka pa? Hindi siya. Wala na po ate. Hindi, sa summary na tayo. Maraming salamat.